Sabi po ng Biblia sa Jeremiah chapter 3 verse 15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed thee with knowledge and understanding." At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, the fivefold ministry of a pastor. The fivefold ministry of a pastor. Yung binasa kanina sa scripture reading sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Tignan po natin yan. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." What is the purpose? "For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Kaya po, ang layunin pala kung bakit may pastor is for the perfecting of the saints, upang ang body of Christ, ang iglesia ng Panginoon, na tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ay lumago. Hindi lamang lumago, siya rin po ay lumakas, at higit sa lahat ay magbunga. Kapag ang mananampalataya ay nagbubunga, yan po ay magiging blessing naman sa iba. And you are blessed to be a blessing. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, makikita po natin yung verse 11, meron po kasi mga nabanggit po rito, "And he gave some apostles and some prophets." Bakit? Allowed pa ba na mayroong apostol sa panahon natin ngayon? At mga prophets? Wala na po. Tignan nyo po ang Luke chapter 16 verse 16. Hindi na ho natin ginagamit yung prophets at saka apostles. Bakit? Sapagkat yung propeta ay tapos na po yung nasusulat, yung banal na kasulatan. We have already a complete revelation. We have already the 66 books of the Bible. Yung apostol, Luke 16:16, yung apostol, ang sabi ng Biblia, "The law and the prophets were until John," hanggang kay Juan na lamang po. "Since that time, the kingdom of God is preached and every man presseth into it." Kaya ito po yung dahilan kung bakit wala na tayong apostol. Ang last apostle ay si Apostol Paul, si Apostol Pablo. He is the last apostle. Wala na pong ibang apostol sa panahon natin ngayon na ginagamit ng maraming mga mangangaral na hanggang ngayon ay meron po silang apostol. Ang ibig sabihin ng apostol ay sent one. Ang ibig sabihin ng apostol ay sugo. Wala na hong sugo sa panahon po natin ngayon na tulad ng katuruan ng iba. Ang meron lang na sinasabi ng Biblia, according to Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, sabi ng Bible, yung evangelists, yung pastors, and teachers sa loob ng iglesia, ang layunin po ng mga ito ay para sa ikatitibay, ikalalakas, at ikabubunga ng gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po yung Ephesians 4:12, ang purpose ng pastor, ang purpose ng teacher, ang purpose ng evangelist is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying the body of Christ, para sa paglilingkod, para sa ikasasagdal, at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13, "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God," upang tayo daw ay
maabot po natin yung pagkakaisa sa pananampalataya. Amen? And of the knowledge of the Son of God, at yung kaalaman sa anak ng Diyos, at ang pagkakilala, sabi ng Bible, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang layunin niyan sa verse 14, that we henceforth be no more children. Upang tayo ay huwag nang manatili na maging bata, kundi tayo ay lalago, lalakas sa pananampalataya upang tayo ay maging matibay sa ating paglilingkod. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every doctrine of men, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Yung doktrina daw ng tao, ay ito po daw ay nakakadaya. Ito daw ay nagdudulot ng katusuhan at ng kamalian. Kaya ngayong umaga mga kapatid ay dito po tayo tututok kung bakit pinag-aaralan po natin ito kung bakit may pastor. Ang pari, hanggang Old Testament lang po ang pari. Sapagkat wala na pong templo ngayon sa panahon natin na pwede tayong mag-alay ng tupa, ng baka sa templo nung panahunan, na iba na po yung panahon natin ngayon sa ating pagsamba. So ang local church ay eto, we are the local church. Ang church po ay hindi building. Ang church po ay body of Christ, katawan ni Kristo. It is functioning under grace. Yung katawan ng ating Panasukristo na ito na gumagalaw, it is under grace. Sabi nga, when the church is growing, when the church is moving, the church is growing. So God never designed the ministry to revolve around one celebrity preacher or one man authority. Ang simbahan daw ay hindi dinisenyo ng Diyos na meron pong isang celebrity preacher. Alam niyo yung celebrity preacher? Yung isang sikat na mangangaral na halos gusto nang sambahin ng tao. Dito hindi ho natin pinapasikat ang mga mangangaral po rito. Ang layunin po natin sa pangangaral ay mangaral ng katotohanan. Hindi ho tayo mangangaral para maging sikat, para kilalanin tayong magaling na pastor o isang magaling na mangangaral. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, 1 Corinthians 12:27, everybody read. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Everybody read. Now ye are the body of Christ. Tayo daw yung body of Christ. Yung church na tinubos niya sa pamamagitan ng dugo, ng kanyang banal na dugo. And members. You are members. I am a member. We are all members of the body of Christ. Kaya ang pastor, hindi niya pwedeng angkinin ang church. Hindi niya pwedeng angkinin ang iglesia sapagkat hindi pagmamay-ari ng pastor ang iglesia. Alam niyo, kapag hindi kayo nabe-bless sa church pwede po tayong umalis. At hindi po tayo pwedeng itali ng pastor. Malaya po kayo. Pero yung kalayaan po natin ay gamitin po natin para maghanap ng katotohanan. Hindi para umalis tayo para tayo ay manira. Amen?
Kaya mahalaga na maunawaan natin kung bakit maraming mga umaalis sa ibang iglesia, sapagkat hindi daw sila lumalago. Hindi sila lumalakas. At lalong lahat, hindi sila nagiging mabungang Kristiyano. Kaya dapat, doon tayo sa church na lalakas tayo. Na lumalakas po tayo, magbubunga po tayo. Kung pipigilan ka ng pastor, hindi pwedeng tayong pigilan. Bakit? Meron tayong tinatawag na liberty. Is individual soul liberty. At yung liberty na yan, ay makikita po natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Tignan nyo po yun. Galatians chapter 5 verse 1. Everybody read. Stand fast, therefore, in the liberty where Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Yung kalayaan na binigay sa atin ay hindi para magkasala, kundi yung kalayaan ay binigay sa atin, sabi po ng Biblia, ay upang tayo'y magsitibay at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Hindi tayo alipin ng kahit sino man. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po ay alipin ng ating Panginoon Kristo. Kaya meron tayong karapatang umalis kapag hindi na tayo nagbe-bless. Alam ko, marami rito galing ng Bible Bap. Sila Nanay Bioli, magkasama yan eh. Sila Nanay Bergie. Sino ba yung magaling kila Bible Bap? Sila Brother Vincent family. Si Brother Dick, Brad. Coramdeo. Nag-INC ka pa. Mormons. Hindi na. Catholic equals primitive. Baptist. O, kasi minsan, ganun yung equation ng buhay natin eh. Kung saan-saan eh. Kaya, hindi natin minsan talaga maipaliwanag. Pero, sa puso't kaisipan natin, binibigyan tayo ng Diyos ng kaisipan para hanapin yung katotohanan. Ganyan naman yung mga hinirang ng Diyos, talagang truth seeker po yan. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay natutunan yung tamang kaligtasan, hindi niya pwedeng ipagpalit yung aral sa iba. Maliban na lang kung talagang hindi niya naunawaan ang aral, kahit pastor pa yan. Amen? Kaya dito makikita po natin, we are the body of Christ. We are members in particular. Kaya ang pastor, hindi po yan diktador. He is not a dictator. He is a servant shepherd. Lagi nating tandaan, balang araw, sasabihin ko na ito, kung merong ibang magpapastor po dito sa atin, tignan nyo yung pastor na hindi kayo inaalipin. Yung pastor ay dapat servant po yan. He's a servant shepherd. Marunong po siyang magkalinga. The pastor is not called to entertain goats. Pag sinabi nating goats, paglalarawan po ito ng hindi mananampalataya. He is called to feed sheep. Ang trabaho ng pastor ay upang pakainin ang tupa. Ang tupa ay larawan ito ng mga mananampalataya. Kaya ngayong umaga, makikita natin yung fivefold ministry of a pastor. Number 1, feeding. Tandaan nyo, feeding. Number 2, caring. Number 3, protecting. Number 4, guiding. And number 5, equipping. The true biblical pastor fulfills ministry through feeding. Number 1, number 2. Ano number 2? Caring. Number 3, protecting. Number 4, guiding. And number 5, equipping. The goal is not building a personality. Hindi ho tayo
nagbi-build up ng personality po rito. But we are building the body of Christ. So pupunta tayo dun sa number 1. Fivefold ministry of a pastor. Number 1, the pastor must feed the flock. Saan po natin makikita po yan? 1 Peter chapter 5 verse 2. Tingnan nga natin yung 1 Peter chapter 5 verse 2. Anong sabi? Everybody read. Feed the flock of God which is among you. Ang sabi ni Pedro sa mga elders, pag sinabi mong elder, pastor po yan, bishop. Sabi ng mga ni Pedro sa mga pastor, feed the flock of God which is among you. Taking the oversight, bantayan nyo sila. Thereof, manmanan nyo sila. Feeding, ibig sabihin, nagpapakain, nangangaral ng tamang aral, oversight. Ibig sabihin, manmanan nyo sila, tignan nyo sila, bantayan nyo sila. Baka masila ng lobo. Parang pagpapastor din ito ng tupa eh. Taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre. Yung pagpapastor daw, ay ang kanyang trabaho is to feed the flock. Ano pa yung sinabi rito? Not filthy lucre. Ang pastor hindi mahalay sa pakinabangan. Anong ibig sabihin po niyan? Ang pastor, yung kanyang pagpapastor ay hindi po personal interest. Tandaan natin, ang pagpapastor ay hindi po pagpapayaman. Sayang, meron na sana akong malaking grocery ngayon. Yung dumating na isang truck na grocery nung baha, Brad. Hindi maubos-ubos, oh. Pwede ko lang naman kayo bigyan ng tag-isang sardinas, eh. At saka isang payless, di ba? Pero hindi, eh. Dumating yun para sa atin. Hindi yun gagamitin for business. Kung anong laman nun, hindi pipiliin. Hindi tulad ng barangay, ire-resack nila yun, ire-repack. Kukunin nila yung masasarap, yung hindi masarap, nyo. Oo. Di ba? Alala ko nung araw yung galing kay Trillanes, ang daming laman nun. Grabe, Trillanes for president. Joke lang. biglang kumambyo sa biglang kumambyo sa politiko eh. Hindi ho ito politics. Hindi ho tayo So, anong sabi? Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Kahit mayaman pa yan, kahit giver pa yan. Hindi ho dapat binibigyan ng mga ganyan ng mga special treatment. Ang bawat miyembro ng iglesia sa pagpapastor ay pantay-pantay. Wala pong VIP. Kahit mayaman pa kayo, mga kapatid. Kahit attorney pa kayo. Kahit engineer pa kayo. Kahit colonel pa kayo. O sino man kayo. Bakit? Sapagkat pantay-pantay tayo sa Diyos. Sa secular, hindi tayo pantay-pantay. Pero sa spiritual, pantay. We are one in Christ, sabi po ng Biblia. Kaya wala pong special treatment po sa atin. Sapagkat yun ang inutos ng Panginoon. Verse 3, neither as, 1 Peter 5:3, everybody read, neither as being lords over God's heritage. Ang pastor ay hindi po Lord. Ang pagpapastor ay hindi para maging Panginoon. Over God's heritage, but being example to the flock. Kaya ang pagpapastor ay dapat uliran. Magandang halimbawa. Merong malinis na pamumuhay.
Hindi sakim sa pera. Kaya hindi ho natin pinag-uusapan dito kung magkano ang ibibigay niyong tithes and offering. Wala hong pwedeng magdikta sa inyo sapagkat meron tayong kalayaan na magbigay ayon sa idinidikta ng salita ng Diyos. Kaya ang trabaho ng pastor, it is not to dictate but to feed the flock. Ano ba itong dapat ipapakain? We must feed them with sound doctrine. Dapat tayo po ay mapakain ng magaling na aral. 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3. 2 Timothy chapter 4, mga kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3. Everybody read. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Bakit daw tayo mangaral? Bakit daw tayo magsikap sa kapanahunan? Bakit kinakailangan po nating sumawata? Bakit kinakailangan sumaway? Bakit kailangan natin mangaral ng may pagpapahinuod at pagtuturo? Verse 3. For the time will come, sapagkat darating ang araw. For the time will come, darating ang panahon, when they will not endure, what? Sound doctrine, but after their own lusts, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila kayang tiisin ang isang magaling na aral, kundi magkakaroon na ng kati ang kanilang mga tenga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang wita. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Yung mga tagapaginig, ang kanilang hanap hindi na katotohanan. Alam nyo kung anong hahanapin nila? Bakit? Pagpupunta ba kami sa inyo, may ayuda ba kami dyan every Sunday? Kumbaga, binibili nila yung bituka mo. Maraming mga simbahan ngayon, dumadalo lang sila dahil may pagkain. Tulad yung kwento ng isang kapatiran. Kaya lang pala sila dumarayo dahil mayroong financial assistance every Sunday. May ayuda. May merienda pa. May pakain ta. Pero sa atin naman, normal na po yung nagpapamerienda. Pero miyembro ang nagdadala ng merienda. Wala tayong fund sa merienda. Kaya yung merienda natin dito, na dapat meriendahan natin mamayang 10:00, dinadala na natin dito. Para makabahagi naman tayo. Amen? O, yun po, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Yung makati na yung katotohanan, ang hahanapin nila ay kung yung kapakinabangan. Alam nyo, hindi ito naghahanap ng katotohanan yung ganitong uri ng tao. Naghahanap ito ng pakinabang. Marami po tayong nakikitang ganyan. Pero salamat sa Diyos, walang ganyan dito. Yung church ay ginagawang utang. Microfinance. Yung umuutang, ang tawag doon, microplastic daw. Pag hindi mo pinautang, magagalit. At ang panakot, hindi na kami mag-a-attend sa church na yan sapagkat hindi kami pinautangan ang damot ng pastor. Sabi ko, nagkamali ka ng pinasukan mo. Hindi ito pautangan, hindi ito microfinance. Pumunta ka ng Bombay. Pumunta ka ng card.
5, 6. Asa. Ang daming offer dyan sa labas. Oo. Mga batid, huwag kayong paasa dito. Bakit? Hindi pa nga nakalagay ng bubong eh. Tapos dito kayo aasa, ano ba naman kayo? Nakaka-allergy kayo sa buhay. Ang pangit ng ganun. Hindi ka na nga tumutulong. Gusto mo pa umutang. If you are a part of the solution, you are not a part of the problem. Nagdagdag, dumagdag ka pa. Kaya verse 5, but watch thou in all things. Bantayan mong lahat ng mga bagay na ito. Endure affliction. Magtiis ka ng kahirapan. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Madali lang sana ito kapag may Amerikano eh. Pero may kasabihan, mabagal man ang pagong, makakarating din. Hindi baling mapagal tayo. Parang langgam lang yan eh. Alam niyo yung malanggam? Pag bumuhat yung langgam, mas malaki pa sa kanya. Sabi ko, saan kaya kumuha ng lakas yun, Tatay Eping, ano? Ang liit, pero yung binubuhat niya, mas malaki pa. Ramdam nila yung sakripisyo. Bakit? Meron kasi silang ministry eh. Meron silang pinoprotektahan. Yung anong tawag doon? Yung ano ng ant? Yung colony nila. Kailangan nilang protektahan yun. Kailangan nilang i-build up. Hindi nila pinapakialaman yung kasama nila kung nagtatrabaho o hindi. Pero makita mo, linya-linya yan, gumagawa. Hindi nyo napansin? Hindi yun nagchichismis. Magchichismis lang, may pagkain doon, puntahan natin. Mamaya, kapag nakausap niya, tagbo yung isa. Mamaya, may dala na. Yung isa naman, tagbo ulit. Hanggang sa makarating, mamaya, makita mo, yung pagkain na nandyan, ano na sila eh. Nakalinya yan. Mamaya, ang dami ng langgam. Kaya yung merienda, hindi natin nilagay muna dyan kasi lalanggamin. Mas nauuna sila eh. Hindi nyo nakikita? Ba't may langgam? May nauna na eh. Hayaan mo muna yung mga ano dyan. Kami na munang magpiesta. Mabuti hindi kayang buhatin. Ganun ang mga kapatiran. They protect their own colony. Dapat ang colony natin, protektahan natin, pagandahin natin. Hindi tayo tumitingin sa commitment ng iba. Tumitingin tayo sa magagawa ng Panginoon sa buhay po natin. At hindi rin natin nire-recognize dito kung sino ang malaki ang bigay. Nakakatisod naman yun. Tapos yung maliit, hindi mo pwede ikumpara. Ministry niya yun eh. Kung malaki sa'yo, hayaan mo na ang Diyos ang magpalit. Anong tawag dito? Magbalik. Hindi naman pastor ang magbalik dun eh. Ang Diyos na. Amen? Kaya huwag kayong mainggit. Kasi ang inggit ay nakakamatay. Okay lang sana kung nakaka-allergy eh. Mga kapatid eh. Tapos sasabihin, most faithful giver of the year is awarded to. Pwede ba yun? Paano naman ako? Paano naman kami? Siya lang bang miyembro dyan? O sige, maiwan ka mag-isa mo. Layas na kami lahat. Di ba ang pangit? Hindi ganun ang church. Maliit man o malaki ang ginagawa natin sa Diyos, sa paningin ng Diyos. Pare-parehas. Parang ito. Magkakaiba yan, di ba? Hindi mo na pwedeng tanggalin na dahil maliit siya. Subukan mo. May design ng Diyos sa bawat isa. Hindi pwedeng tanggalin yan. Sabi nila, ito daw ay, itong ano tawag, thumb mark. Ito daw ay Department of Justice. Itong hintuturo. Turo ng turo. Siya kasi eh.
Department of Education. Kasalanan niya eh. Di ba? Lagi yan. Hindi naman pwedeng ganun. Ito talaga ang nagtuturo. Ito. Department of Labor. Subukan yung tanggalin yan. Ang pangit. Kasi ang lakas nandito. Labor and Employment. Ito. Sa Finance. Alangan naman yung singsing nyo. Ilagay nyo dyan sa ano. Anong tawag na kamay dito? Daliri? Yung middle finger, lagyan mo ng ano yan, malaking gold. Yung Finance dito, ito. Yung hinliliit. Department of Health, pinangkukulangot nyo yan. Alangan naman itong ilagay nyo, itong hintuturo sa tambutso ng ilong nyo. Mga batid, di ba? O yan naman itong middle finger, ang laki niyan. O, gusto mo yatang lumaking tambutso ng ilong mo eh. Kaya tayo, yung maliit, malaki kapag na ano yan, naipon, malaki ang impact. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng trabaho. Yung iba walang trabaho. Hindi natin pwedeng pilitin ang walang trabaho. Kaya ang mahalaga po sa atin, makita po natin, yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya we need to feed them with sound doctrine para matuto ang bawat miyembro ng iglesia. Pangalawa, feed them with grace. With the truth of grace. Acts 20:24. Acts chapter 20:24. Acts chapter 20. Verse 24. Nung sabi po ng Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I received of the Lord Jesus Christ, sabi ni Pablo, to testify the gospel of the grace of God, upang ipangaral ang katotohanan ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So yun po yung objective, is to feed them with the truth of grace. Kaya meron tayong gospel of the grace of God. Ano yung gospel of the grace of God? Ito yung tulip. Total depravity. Ano yung letter U? Unconditional election. Letter L, limited atonement. Letter I, irresistible grace or immediate Holy Spirit regeneration. Letter P, ano yung letter P? Perseverance, preservation of the saints. Siguro ulitin natin uli yan. Medyo nakakalimot tayo dyan. One of these days, we will try to schedule, magkaroon tayo ng grace conference dito at mag-invite tayo ng mga pastors dito sa Apayao, Cagayan, and even sa kasamahan po natin para makita po natin yung teachings po niyan. Try natin ng December. So we need to preach the word, feed them with the grace of truth, the gospel of grace. And then 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pangatlo, feed them rightly divided the scripture. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Maganda itong 2 Timothy 2:15. Tignan nyo po. May magandang paliwanag po rito. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung tinatawag na rightly dividing the word of truth ay isinampol po ito sa paggawa ng tabernacle o paggawa ng tent. Yung tent, alam niyo yung tent?
Ang trabaho ni Apostol Pablo noon bilang pastor ay nagte-tent making siya. Yung mga tent na nila noon ay galing sa balat ng iba't ibang uri ng hayop. At yun ang ginagamit nila, lalo na yung baka, yun yung ginagamit nila kasi kapag nakatent ka lang nung araw, hindi ka pwedeng magpermanente ng bahay mo. Kung saan ka dadatnan ng gabi, doon ka na maglalagay ng mahihigaan. Pero dibit mo yung kaldero, kaserora, lahat ng furniture. Nandun. Kung saan ka makapag-survive, doon ka. So tent making, nagbebenta sila ng ganun. Doon sa tent kasi, hindi lahat ang tent ay hindi lang isang sukat, magkakaiba yan ng sukat para ma-fit mo yung talagang kailangan ng tent na size doon. Pansinin niyo yung tent, pag inan nyo rito, iba yung sukat ng sa side, iba yung sukat ng harapan, iba yung pinakasukat ng parang pinaka-roofing niya. Pero, dito nakuha yung rightly dividing the word of truth. Na kung ano yung nakafit sa roofing niya, yun talaga ang pwedeng i-divide nila para ma-fit yung katotohanan dun sa buhay. Ganun din sa buhay po natin. Kung ano yung fit na sinasabi ng Biblia, na katotohanan sa buhay po natin, yun lang ang dapat po na mailagay. Hindi mo pwedeng sobrahan, hindi mo rin pwedeng kukulangan. Kasi kapag mali ang sukat mo, magiging skillo ang trabaho mo. Yun ang masamang epekto. Huwag mo na masyadong mamasamayin yung skill. Madodouble jeopardy naman, kawawa naman yung skill na yan. Kaya makikita natin sa buhay natin, may mga tamang sukat na ng salita ng Diyos na ibinigay sa atin para mailapat sa buhay natin, para tayo ay lumakas sa pananampalataya. Kaya ito yung tinatawag na feed them rightly divided scripture. Rightly dividing the word of truth. Letter D. Una, feed them with sound doctrine. Pangalawa, feed them with the truth of grace. Number 3, letter C. Feed them rightly divided the scripture. Number 4, feed them with spiritual wisdom. Kailangan daw tayong ma-feed o mapakain ng spiritual wisdom. Colossians 1 verse 9 and 10. Tingnan nga natin kung ano yung sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 9 and 10. For this cause, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ito ang salita ng Diyos. Kailangan daw po tayong mapuno ng karunungan. Ang karunungan ng Diyos ay yung kanyang banal na salita. Yung spiritual understanding, galing sa Diyos yan. Spiritual na kaunawaan. Hindi yan secular understanding. Na kahit cum laude ka, summa cum laude dyan sa secular, pero makaiba ang secular understanding sa spiritual understanding. Kaya ang purpose nito, dapat mapalakas po tayo rito para makita natin yung katotohanan. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon,
sa buong kalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Kaya kabigyan ng Diyos ng unawa, number 1, to walk worthy of the Lord unto all pleasing, magiging fruitful ka, hindi lang maging mabunga, meron pa palang mas maganda. And increasing in the knowledge of God. Unlimited. Increasing means, yung word na increasing dito, under process. Hindi ka lang naka-stuck sa isang box lang, kundi yung knowledge mo ay nagwa-widening, lumalakas, tumitibay, lumalawak. Hindi lang siya namumunga, kundi nag-i-increase pa. Alam niyo yung mangga na puno ng bunga? Na kapag namunga walang kontrol, halos wala ng dahon. Ganun ang pinapakita niyo po rito, mga kapatid. Kaya sa atin, kailangan po natin ma-filled with spiritual knowledge. Hindi lang po yan. Spiritual feed with spiritual wisdom, filled with knowledge. Letter E, to feed them consistently. Kailangan po tayong ma-feed consistently. Isa lang pa lang yung tinapos po natin dito. Acts 20:28. Dito na po tayo magtatapos. Acts 20:28. Acts chapter 20:28. Anong po sabi? Take heed, therefore, unto yourself, sabi ni Pablo sa mga pastor, sa mga elders. Ingatan ninyo ang inyong sarili. And to all the flock, at sa lahat ng kawan. Over thee hath which the Holy Ghost hath made you. Kaya ang pastor, overseer, katiwala, tagapamahala, steward. Hindi ownership. The ministry is not ownership. It is stewardship. What is the purpose? To feed. Tagapakain ka lang. To feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Diyan sa kabilang simbahan, sabi sa akin, bakit inaagaw mo yung miyembro ko, Ramos? Sabi ko, may miyembro ka ba, kako? Ang alam ko, ang membership wala sa pangalan ng pastor Ang membership nasa pangalan ng Panginoon. Church of God nga hindi Church of Men. Tapos sasabihin mo, member ka ni pastor na ganito, ni pastor na ganyan. Hindi ganun. Wala akong kine-claim na church member dito kahit isa. Bakit? Kasi ako man din ay member rin ng church. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians kanina, ye are members in particular, kahit ako rin. Dito lang tayo nag-a-attend para sa feeding. Kaya ang iglesia ng Panginoon, sabi niya, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Kaya ang iglesia ng Diyos ay kanyang binili sa pamamagitan ng dugo, hindi dugo ng pastor. Kaya ang membership natin, the church of God which he hath purchased with his own blood. Maging ako man din ay tupa ng Panginoon. Maaring pastor ako, pero I am not a shepherd, but I am under shepherd. Kaya yung pinaka-shepherd po natin, our chief shepherd is Christ Himself. Kaya kung tignan natin ang 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 4, and when the chief shepherd shall appear, si Kristo po yan. He's our chief shepherd. Siya yung ating dakilang pastor. He shall receive a crown of glory that fadeth not away. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ng pagpapastor, he must feed the flock. What does he feed? Feed with sound doctrine, number 1. Number 2, feed them with the truth of grace. Number 3,
Feed them rightly divided scripture. Number 4, feed them with spiritual wisdom. And number 5, feed them consistently. Meron pa tayong 4, mga kapatid, sa susunod na linggo. Kaya hanggang dito po muna tayo. Nawa ay nagbigay sa atin ng kaisipan ng pagpapastor ay hindi po paraan para magpayaman, kundi ito panahon para makapaglingkod tayo ng tama at mapangalagaan ang kawan ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Magandang umaga po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon.